Yan mga kalingap, andito po ako ngayon sa bahay para po aking pong kapanayamin ang aking misis patungkol sa kanyang breast cancer. Alamin po natin kung anong pinagmulan nito. Samahan niyo po ako, dito po ako sa pangarap naming bahay. Tara po. Ay, palitada na. Bakit? May patay sila. Si ikaw lang? Ako lang nagpapasok. Ilang araw na? Ano lang yun? Muwi ko rin, hindi kami parehas ipasok. Oo. Mga nagawa kami yung tramada doon sa patay. Kaya ang pasok lang doon. Lunes, Martes. Lunes, ay Linggo, Lunes, Martes. Oo. Merkulis, yung tarpat. Ako na lang. At naipatay man sila. Ano ba ang gamot sa lagi mahapdi sigmura? Wala kami natang ulcer. Acid siguro ito. Wala man ako ulcer, di ba ako ulcer? Dala ito nung kakakapi ko ng ng Granules Coffee. Acid lang yan. Okay, magandang gamot dito. Kanina ka pa? Kanina ka pa? Oo. Pero nakapantay mo ang tabing. Bili na ako ng bowl bukas, tsaka pintuan. Kailan ang pasok ni Paburog? Tatlo lang yun. Kailan ang pasok niya? Lunes. Anong bibilin ka mo? Yung kuryente, ano pangalan nun? Utility. Box? Box. Ilang litrong kuryente kailangan? Para dyan, paglalagyan na natin habang may pera pa. Ano muna, bili ka nito, flexible mas lang muna. Ilan? Metro. Ano na? Kalahati mo rin yung baga. Tapos? Ay, kalahati lang ang bili mo. Tapos utility box, kahit 20 piraso. Utility box, 20 piraso. Tapos? Yun lang muna. At aarabang yan dito. Sige. Tsaka yung takip, hindi na. Wala muna, utility lang yun. Sige. Ay, pati ang kutot ko. Ito. Lamer please. Walang nagsulo dito. Araw lang. Kaya ko rin, hindi naman pa. Ito tayo lang sa kanila. Sino namatay? Sana na ako na walang utility box. Papalitado na po mga kalingap. Mga kalingap, bibili na naman ng buwangin at pino ang palitada sa kubigo. Kalingap, andito po aking misis.
Teng, tanong lang kita. Magandang hapon sa lahat. Paano nagsimula ang pagkakaroon mo ng breast cancer? Anong unang naramdaman mo? Oh, Mga month of August na ano ko na may bukol sa aking kaliwa na breast. tapos? Tapos yan, hindi ko man yan sinabi kagad sa'yo at akala ko mawawala man. Hanggang sa August, o mga September, October, nagpakit-sakit na yun. Tapos? Tapos yun, nagsakit na mga 3 months na yun. Ayun, sinabi ko na babatay. Kasi pag napapagod na ako na maligi, nalabag, ang sabi ng perot ng sakit. Tapos yun, sabi niya, ipasit up po sa kaliyan natin, doktor. Yun na, pumunta ako kay Doktora Bernason. Ay, specialist, hindi naman yun. Tapos? Hindi naman, nung pumunta na ako doon, sinik up nga, pero hindi man siya surgeon, kaya sinikon niya ako sa hospital ng saan siya naka-schedule sa kanila. May surgeon doon, parang nakat. Check upan mo na yan, test, para makita habang maaga pa. Sa malaling salita, na kita ko doon, nag-check up, suggest ng surgeon, magpa-ultrasound ako, binigyan ako kung saan ako magpa-ultrasound, nanya, panaga ako, sabi niya sa mga nag-ultrasound. Tapos? Sa may suggest naman na friends natin na mas maganda mammogram. Kasi nakikita, mas kumbaga clear yung mammogram. Ayun, pumunta ako sa Bicol Access ng Naga. Pag-mammogram ako, alis ang buwan yun hinintay ko. Nang lumabas po siya, November, October ako nagpa-mammogram, November, dumating. Tapos, yun, inopera ako, instead ako, bumalik ako sa surgeon ko. Tapos, inopera ako ng January 2023. Kaya 1 year na po ngayong January 12. Ano ba ang nararamdaman mo sa ngayon mula nung ikaw maoperahan? Kasi yung labas ng biopsy ng inopera ay cancer stage 3 na. Lumabas yun. Pinabiopsy ko yung bukol na tinanggal. And then February 2023, last week ng February lumabas. So, sa stage 3, surgeon, doctor. Second opinion, lumabas naman second opinion month of May na. Busy ako, tapos nag-change lifestyle ako. Kasi nga sabi nila, yung palit ng pag-change lifestyle ng mga kinakain, maaaring mamatay yung cancer. Katawan, din ako nakakain ng kanin. Kami, it's almost 5 months yun. Tikim na lang ko ulit nung nagpunta nga kami by July sa Mindoro, kapatid ni brother pa. Kasi may mga pagkain doon, sila natakan din. Kain, umpisa nung nagtikim-tikim na ako, pero hindi man todo kain. Kasi parang nasanay na nga yung tiyan ko ng kaunti lang makain, kasi kinakain ko lang noon. Gulay, isda. Kaya nung nagkain na ako ng kanin, kaunti lang yung kain ko, parang gusto na ako. Parang takot din ako kumain ng marami. Aba na. Kasi nga, hindi nga daw yun maganda, kasi yun ang nakakapagpalit. Anong may advice mo sa mga viewers natin patungkol sa sakit mo para magkaroon sila ng awareness? Ma-advise ko lang, kung kayo mayroon din kalagayan na tulad ko, maging awareness tayo sa mga kinakain, huwag tayong kung baga dating kinakain natin ay hindi kain, sabi na kain lang. Ako noon, nung wala pang ganun talaga, kaya medyo malaki na bang ko noon, pero ngayon ang grabe ang pinaba, kasi nung wala pa akong sakit, ang kilo ko talaga dati nung na 658 lang dati noon, tapos nagka 62, laging 64.
Tapos naging ang pinakamataas ko 68. Di, siyempre, medyo malusog. Walang nararamdaman na sakit. Pero nung nagkaroon ako ng ganun, nung nag-list na ako, wala nang kinain kanin, mga karne, mga meats, wala na. Ayun, bumaba mo siya, naging 58, bumaba ng 10 kilos. Kaya laki yung nawalang tingnan. Kumusta naman yung pakiramdam mo? Sabi mo, lagi nasakit. Ano sa palagay mo? Itong nung umpisa nagkaraulan, lamig, tungtong ng bear, kasi September, October, hanggang December, hanggang ngayon kasi nga lagi na ulan, malamig. Yun, nakirot sa baba. Hindi naman parang mainit yung suso mo. Wala naman nararamdaman gano'n. Minsan nakirot pa nga, lalo na pag malamig na ulan. So, Sabi naman nila, yung pag naoperahan, makirot mo nasakit dahil sa sana nga ganun lang. Ano? lamig at lamig at ulan. Sakit na. Tapos, ayun, din ako, din na nga ako nag-ano doon sa susun ko kasi nga gusto nga noon sa magpakimo ako tanggalin na suso kaya di ako nagpapayag kasi baga ay nandun yung fear ko na nung operasyon na suso talaga yung takot ko doon sa loob ng operasyon ko. Sabi ko kung may iba man paraan na mamatay ang cancer, nga nag-take ako ng mga barley, Supplement. Food supplement. po, magamat ang mahal na po nung una kong orderan, nasa 15K, ngayon naman nagkuha nga po ako ulit, halos nasa bumawa man at nabawasan ng isa, kaya mga nasa 12K na lang. Yan ang tinitik ko ngayon at Sana nga bumalik ka. yun nga po, nung magpa-doktor ako ng December, ang sabi ay ng doktor, kailangan nga din talaga operahin bago, kasi plant vision, bago siya mag-pick up sa akin. Kaya pag January, pagbalik ko, punta na ako sa Dr. Kakawa, yung magkaan sila, kuya ka ng doktor, kasi may doktor doon. Kasi ang dati kong surgeon sa Kabusa, medyo malayo, wala nang service. Tapos, ayun, medyo may kalayuan. Tapos, nakikisuan lang kami kung saan makakaya magsak. Sabi ko, dito na lang sa Laik, mayroon naman surgeon. Nang yun nga po, private. Ulat ako nang sinabi. Kaya ang gagastos din. Ayun, may iskid akong magpa-ultrasound second week ng January last week. Pa-iskid na po ako. Ng result. Negative naman, normal, sabi nila. There's God. Kasi nga lang, hanggang nakil talaga at hindi ko alam kung bakit. Sana nga dala lang. Sakit nakirot. Sana nga dala lang ng opera yan. Tapos, ang suggest naman ng ibang friends ko, lalo ng Dok Tanya po, ay punta pa rin ako kay Dok Kakawa at kung anong sasabihin. Ay, ang ano naman sabi naman talaga ng bali. Dahan-dahan 100 plus thousand. Pero mayroon naman akong PhilHealth, makakailangan daw ng SW. Sabi nila kung makontak na yung SW, tatawagan ako. Ngayon 27 na, wala man sila kontak. Kaya by next week, kasi February na, ma-record din pa. Saka may oncologist ako sa ibang hospital. Kaso ang oncologist naman, gusto naman ay mag-chemo muna bago opera. Kung magpapa-opera ako sa kay Dok Kakawa, kasi opera muna bago chemo. Pero pag kay Dok Kakawa ako, ma-opera, pero yung may doktor ako nga sa Manila, kaya lang mahalan din pag punta doon, kailangan may
budget kasi nga yung bibigay na supplement. Kung hindi na magpapakimo, kasi ang chemo, magastos din, halos katumbas din ng pagpapera. Kasi hindi lang isa na ng sesyon, marami pa. Plano mo ngayon, mapapila ka. Bayan na next week siguro, ma-report na ako sa kay Dr. Pawa kung ano yung sabit sa kalin sa oncologist. Kasi ang sabit sa kay oncologist, sasuggest ko sana kung pwede magpasinista na kung sa ayun, sa akin nga Try mo na yun ang negative. Kasi pag nag-opera naman daw ay ganun din pag hindi nga nag-undergo ng chemo pag pabila parte kawan hindi sabi ko hindi na ako mapapila prayer mo na lang na gumaling. na lang ang cancer gamitin ang dami ko nag-advise talaga kaso nga wala man pa rin ng ganun kalaki living by faith na lang ang Lord kung mangyari po ito kaya inihiling ko po sa mga friends namin viewers at pakisama niyo po sa prayer kung ano po yung plano mangyari po. Ako naman nananalangin na powerful ng panalangin. Amen, no? Ang may gagawin sa ganitong kalagayan ko sa buhay. Malaban ako sa ganitong sitwasyon ng aking nararamdaman at dahil sa aking asawa at sa aking dalawang anak nag-aaral pa. Sabi ko nga kung hindi man ako makakapa-opera na ang Diyos na bahalang magbigay ng mahabang buhay. Ang kasi nila, ayaw kung hindi ako makilig sumunod sa operasyon, baka hanggang 2 years na lang daw ang buhay. Pero ang Diyos naman ang bibigay ng buhay natin. Panalangin ko na lang na hindi mangyari yung Iniisip nila na maaari daw pag nagkasugat na gawin kakasugat sisira ang breast pero sa nakikita ko naman ay kasi sabi stage 3 and stage 3 sabi nila wag ganun lang ang sakit matagal ng 2 to 5 months na may mga nararamdaman o may lumalabas na sa mga katawan biyaya naman ng Diyos ako biyaya naman ng Diyos 1 year na ngayong January wala naman. Wala naman na kung yun nga lang talagang may nakirot bigla na lang yan nakirot tapos okay na yung brother pa nag-pray pinagpapapray ko na wala sa biyaya at tubag na kaya hanggang ngayon talagang nag-ano pa rin ako ng sign ng Lord kung ako nga mag-undergo pa ng pray ng operasyon. Salamat po sa lahat po ng mga panalangin niyo sa akin, sa lahat ng encouragement, sa lahat ng suporta po, even sa financial na support niyo po. Hindi ko na po lahat banggitin, baka kayo rin ako hindi ma-mention. Lahat-lahat na po kayo mga friends namin dito sa Pinas, sa family ko, family brother Paas, na sumusuporta through prayers, financial, encouragement, maging sa mga friends namin sa ibang bansa. Thank you so much po sa inyo pong lahat. Pagpalay kaingatan kayo ng Diyos sa inyo pong mga pag-anong. God bless you all po. Smell ko. Mga kalingap, shout out siyempre Tita Merlusa, Igpe, Lorma Tanaka, Tita London, Mr. and Mrs. Bis Kitchen,
Amalangs Variety TV, Binils, Trilita Prats, Mike Green. At sa lahat po ng hindi nag-skip ng ad, sa mga nag-like, sa mga nag-share, mabuhay po kayong lahat. Maraming po salamat. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Huwag po natin kalimutan, syempre po, Team Tanod, founder po ng Team Tanod. Wala pong iba kundi si Magalo Mix Vlog, pasupport naman po. At syempre po ang founder ng Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog Kalingap Vlog. See you next vlog po. Mabuhay po kayong lahat. God bless. Bye-bye.